Samantala, isang dating examiner ng Bureau of Internal Revenue ang nagbintang kay Commissioner Kim Henares ng hindi pag-aksyon sa umunoy maling pagdedeklara ng buwis ng isang kumpanya. Iginiit naman ni Henares na iniimbestigahan nila ang sumbong ng dating examiner at lumabas na mali ang assessment nito. Saksi si Susan Enriquez. Si Otelio Dalanon ay dating examiner sa Bureau of Internal Revenue. 28 taon siya sa BIR hanggang mag-resign noong nakaraang taon dahil nasiraan na raw siya ng loob sa ahensya. After my resignation, sabi ko, mag-aalis ako sa bureau para lang ilaban ito. Taong 2010, isinumbong daw ni Dalanon kay BIR Commissioner Kim Henares ang kaso ng isang kumpanyang di umano nagbayad ng tamang buwis. Inimbestigahan daw niya ang Golden Donuts Incorporated o GDI, ang exclusive Philippines franchisee ng Dunkin' Donuts. Nakita daw niyang para sa taong 2007, kulang umano ang ibinayad nitong buwis ng mahigit 766 million pesos. At aabot daw ito sa 1.5 billion pesos kung idadagdag ang mga penalties at interes. Di raw maintindihan ni Dalanon bakit di ito inaksyonan ni Henares. Itong stockholder secretary daw ng Golden Donuts, si Miss Marixie Prieto, ay nakipag-usap daw kay Commissioner Kim Henares at saka kay Director Nestor Valeroso. At mukhang binigyan ng leniency ang taxpayer. Nang aming tanungin si Henares, itinanggi niyang hindi niya inaksyonan ng sumbong. Nagreklamo daw kasi ang kinatawa ng GDI na mali ang assessment sa kanila ni Dalanon, kaya pinareview niya ito ng 2 beses. Ang resulta, mali nga daw ang ginawang assessment ni Dalanon. Pinaimbestiga natin ng ilan beses. At yung mga investigasyon na yan, lumalabas, hindi naman tama yung assessment ni Mr. Otelos. Di sinabi ni Henares kung magkano ang naging final tax deficiency ng GDI kung meron man. Pero pagkiit niya, di raw siya kinausap ni Prieto. Si Marixie Prieto, hindi ko naman pwedeng sabihin hindi ko nakausap in the sense na parati ko nakikita yan sa Bande Honore, sa state event, di ba? Sa Malacanang. In the first place, alam naman ng lahat na tao, hindi naman ako nakakausap tungkol sa assessment. Sa isang pahayag, sinabi ng GDI na mali nga daw ang assessment ni Dalanon. 20% lang daw ng mga tindahan ang pagmamayari ng Golden Donuts at ang mas malaking 80% ay mga franchise na nagdedeklara ng kanilang sariling benta. Nagbukha raw na pinaliit ng GDI ang kita nito dahil hindi nila isinama ang kita ng mga nag-franchise sa kanila. Nang ipa-examine daw muli sa BIR, inihiwalay na ng mga BIR examiner ang kinita ng mga franchise story sa kinita ng GDI. Hindi sinabi sa pahayag ng GDI kung magkano ang naging suma total ng tax deficiency nila, pero naayos na raw ito noong October 1, 2012 pa, kasama na ang VAT at iba pang charges. Si Dalanon handa raw humarap sa investigasyon, pero babala ni Henares sa kanya, maaari siyang maharap sa isang kasong kriminal dahil sa paglabag nito sa confidentiality clause bilang BIR examiner. Ako, si Susan Enriquez, ang inyong saksi.